Rice is life. Madalas nating marinig yan dito sa atin. Pero paano kung ang bigas na binibili mo sa merkado pinaghahalo-halo at nilalagyan di umano ng pabango? Delikado yan, hindi natin alam kung safety pa kainin ng tao o para sa baboy na lang yung bigas. Ang pinaka naaapektuhan ng kalakarang ito, ang mga magsasaka. Sila ang nagtatanim. Pero bakit sila ang walang makain? Bago, mabango, at malinis. Ganito ba ang bigas na hanap mo? Pero nakasisiguro ka bang ligtas itong kainin? Isang modus ang natuklasan ng National Bureau of Investigation o NBI. Dahil ang tonet-toneladang murang imported na bigas, nire-repack umano para ibenta ng mas mahal? Magandang umaga po. This morning, may implement tayo na search warrant in violation of RA 1/2022. Ang subject warehouse natin, naglalaman siya ng mga imported rice products. Upon verification, wala siyang phytosanitary import clearance from the Bureau of Plant Industry. We assume na gusto nilang i-hold yung mga imported rice products nila for future sales. On the way tayo ngayon sa may bahagi ng Marilao, Bulacan at inaasahan natin, ayon na rin sa sinabi ng agent on case kanina sa briefing, na meron daw ditong mga imported na bigas na tila hino-hoard ng kumpanya. Sa bisa ng isang search warrant, papasukin nila ang malaking warehouse ng bigas sa Marilao, Bulacan. Pagdating sa warehouse, tumambad sa amin ang gabundok ng mga sako ng imported rice. Nadatnan din namin na ongoing pa ang isinasagawang pagre-repack sa warehouse. Ang murang imported na mga bigas, inililipat di umano sa ibang sako para maibenta ng mas mahal. Akin na yan. Naku, ang liliit. Sobrang liit, oh. Maliliit durog. Hinahalo na nila ito. Wala, hindi mabibili ito. Pero pag hinalo na yan, pinapaganda nila, pinag-halo-halo, tapos paglabas, maganda ng quality. Hindi mo na maiisip na nanggaling to sa iba't ibang mga sako na nirimil at pinag-halo-halo. wala silang phytosanitary and sanitary import clearance from the Bureau of Plant Industry. Okay. Yun sir ay requirement para sa sino mang mag-i-import ng bigas galing sa ibang bansa? Oo, requirement yun. Ini-ensure nun na ang mga product na nanggagaling ibang bansa ay safe for human consumption. Ini-ensure din nun yung mga pesticides hindi kakalat dun sa mga agricultural products natin dito sa Pilipinas. Pero may permit sila, di ba? Permit na ano lang as yung dry storage. May possibility ba na ito indication ng hoarding or for validation po ito sa ngayon sa NBI? Sir, oo. I-validate pa rin natin pero malaki ang possibility na may hoarding na mangyayari. Sinubukan naming kunin ang panig ng may-ari ng bigasan pero tumanggi na silang humarap sa kamera.
itong bigas na inabutan ng NBI sa warehouse nito sa Bulacan. Sa kanilang taya ay aabot ito ng 80 to 100,000 na sako sa warehouse na ito. Ang sigurado, sa dami nito, ang talo ay hindi lamang ang ating mga mamamayang bibili ng ganitong klase ng bigas, kundi lalong-lalo na, talo rin ang ating mga magsasaka. Sa isa pang warehouse sa Bukawi, Bulacan, bundok-bundok din ng mga sako ng imported na bigas ang nadiskubre ng NBI. Hindi na ito freshly milled as promised dahil sa dami ng alikabok at mga sapot sa mga sako. At ang mas malala, nilalagyan di umano ng pabango ang bigas. Delikado yan, hindi natin alam kung safety pa kainin ng tao o para sa baboy na lang yung bigas. Tulad ng narid na warehouse sa Marilao, imported ang libu-libong sako ng murang bigas na inirepak para maibenta ng mas mahal. Pinaghalo-halo nila yung variety ng bigas, tapos lalagyan ng konting pabango, pandan, ipapaso na nila as mamahaling bigas, class A na bigas. No? Niloloko ang ating mamamayan. Halo-halo daw po yun, nilinis lang daw po yun, na bigas. Sir, sabi ko naman, nandun si Naras sa rin. Nagsasalita po ako ng totoo. Hindi po siya halo. Sinubukan namin kunin ang panig ng may-ari ng bigasan sa Bukawi, pero hindi makontak ang kanilang numero. Hindi rin sila sumagot sa aming message sa kanilang Facebook page. Ang pinaka-umaaray sa ganitong modus operandi, ang maliliit na magsasaka. Ang Nueva Ecija ang tinaguriang rice granary ng bansa. Noong 2024, halos 10% ng inaning bigas sa Pilipinas ang galing sa probinsya. Halos 3 dekada nang nagsasaka rito si Eusebio Armobit, presidente ng Irrigators Association sa kanilang distrito. Paano po ba kayo nagsimula dito sa pagsasaka? Kailan pa po kayo nagsimula talaga? Nagsimula, sir, ako 1995. At sa awa naman ng ating Panginoon po, malakas pa rin tayo at patuloy po tayong nagsasaka. Dahil dito lang po tayo kumukuha ng mga kinabubuhay sa pagpapaaral sa ating mga anak. Nasa kanyang pangangalaga ang mga makinaryang bigay ng Department of Agriculture. Malaking tulong daw ang mga ito sa katulad niyang magsasaka. Nagkaroon na po tayo ng mga farm mechanization na mabilis ang pag-ani ng mga magsasaka na iaahon po namin sa panahon po ng kalamidad. Sa loob po ng 1 araw, 2 araw, malaking ektarya na po ang maiaahon namin. Yun nga lang, kahit napadali na ang kanilang pagsasaka, umaaray sila sa epekto ng pagpasok ng imported na bigas sa bansa. Aminin na po natin, talagang yan ang malakas na pagpapababa sa ating produkto ng magsasaka natin. Sana po, pagdating po ng ganitong panahon na pagsasaka, na anihan, mag-harvest ang mga magsasaka, sana po, wag naman sana nating sabayan ng pag-import ng palay. At dapat po, alamin natin kung dapat bang mag-import ang ating bansa. Ang presyo kasi ng lokal na bigas sa bansa, nasa 38 hanggang 60 pesos kada kilo. Pero ang imported, nasa 36 hanggang 58 pesos lang kada kilo. Kaya napipilitan silang mas ibaba pa ang presyo ng kanilang palay. Nagpapautang si Eusebio sa mga magsasakang maliit ang sakahan. Isa na rito, si Rainier. Matapos ang 3 buwan, ito na ang araw na pinakahihintay niya, ang anihan. Sir, anong pakiramdam? Ito yung araw ng anihan. Medyo malungkot po.
Malungkot? Oo, bakit naman sir? Sa presyo po ng palay, dahil medyo konting matagal ang ani, Okay. mahina ang kita. Oo. 3 buwan niyo po hinintay. Babayad lang din po sa utak yung ano. Minana pa raw niya sa kanyang lolo ang 1.5 ektaryang sakahan. Hindi raw biro ang gastos sa pagtatanim ng palay. Sabay 1 hectare po, ang naubos 70,000, 60,000 ganun. Okay. So sa 1.5, aabot sila ng 100, kulang 100, yan ang po. 100,000. Pati po babayad sa harvester, sa karyada ng palay, mga kulang 100,000 po. Dito ho ngayon sa inyo pong ani, magkano sir yung magiging pasa ko dito? At kanino ho nyo ibebenta? Per kilo lang po, 17 lang po. 17.10 yan, 17. 70? Nagkasundo na po kami sa 17.10. Ito na raw ang pinakamababang benta niya ng palay. Mas mahal pa sana niya itong may bebenta kung dried o napatuyo na ang palay. Pero dahil bawal nang magbilad ng palay sa mga kalsada at wala siyang pasilidad para mapatuyo ito, kailangan niyang ibenta agad ang bagong aning palay sa murang halaga para hindi ito masira. Gaano kalaking epekto ho sa inyo yung pagbaba na yun? Medyo masakit lang din po. Kaya po, wala mo gagawa at mababa po nga palay. Kaya wala kami magawa. Ibebenta na lang po namin sa ganung presyo. Ang harvester na gamit ni Rainier, inutang lang din muna niya. Kaya umaasa siyang maganda ang kanyang ani. Para kilay palay. Ito pa rin, yung kaya pa 187 abang. Ikinuha ko sa in-average 57, 2,659. Ang total naging cash mo, 181,203. 17. Yeah. Okay, no. Ayun, ito naging pera mo, 181,203 pesos. 17. Ang sarap sanang isipin na buong makukuha ni Rainier ang halagang ito. Pero dahil marami pang ikakaltas dito, kabilang na ang mga inutang niya sa pagpapatanim. Maliit na lang ang kanyang maiuuwi. Ano to sir? Basta ng mga 20 minto. Magkano na lang matitira? Ano siguro sir? 161. Meron. Neto pa. Next is 26 naman. Neto ko ng 30 rito sir. Sa 1.5 like. Pero ay pang-aalisin dyan. 10% pa ng tao mo. Neto nga lang rito ng 30 mil sa hektarya. 30 mil gas ang 30. Malaki sir, mababa? Mababa sir yun. 3 buwan namin hintay. Dis kayong katulong niyang nagsaka, logi-logi sa hira. 30,000 pisong kita para sa mahigit 3 buwang pagtatanim. So utang na naman? So parang paikot-ikot lang sir? Utang bayad ho, utang bayad. Kung mataas po sana yung presyo ng konting palay, ay makabayad ng konti. Arami po nang di sa susunod. Mas maganda sana. Nga po. Kuha ng pinapaboran kasi ng gobyerno, hindi magsasakay. Ala silang pabor sa magsasaka. Pinabababa rin ang pilit yung kuha ng magsasakay, bigas eh. Mamahal sana yung palay natin kung di sila nag-import sa India ng mga bigas. Yung kasing palay namin, inire-remil palay dito sa Nueva Ecija, inire-remil nila. Kaya yung palay namin namumura, gaya sa ganun ko ng gobyerno. Pero kung hindi sila nagkaganon, at nag-i-import sila sa ibang bansa ng bigas, tataas ang presyo ng palay namin dito sa Nueva Ecija. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nananatiling pinakamahirap na sektor sa bansa ang mga magsasaka. Una, wala silang kapital. Pag nagsasaka sila,
nagdidepende sila sa mga informal lenders, yung mga 5-6. Pag after harvest, marami silang pera, pero kalimitan nun ay binabayad lang sa mga utang. Then yung iba naman, inaano sa education ng mga anak nila. At dahil walang sapat na suporta ang mga magsasaka, hindi rin sila nakakaani ng sapat o sufficient para sa pangangailangan ng bansa. Kaya importation ang naging solusyon ng pamahalaan para matugunan ang kakulangan. Pero ang problema, yung importation ay hindi nakokontrol. May mga smuggling pa nga dyan, di ba, na nakita ninyo sa mga raid ng matagal na hindi rini-release. So, mahirap ang maging self-sufficient ang Pilipinas sa daming dahilan, daming reasons. Like, una, small land holding, marami tayong calamities, sakit, saka yung policy. Pag ang problema, usually yung mga traders, ang nila, pag natunugan nilang may importation, ibabagsak nila ang presyo kasi lugi nga naman sila. Nandito nga tayo ngayon sa isang palengke sa Quezon City dahil ang balita natin, bukod sa mga farmers, maging ang mga nagbebenta ng bigas, umaaray na. Itong bigas po na ito? Yung mga imported po. Imported. Okay. Pero ito po muna sa mga local natin, ano po yung pinakamura at pinakamataas po? Sa local? Sa local po, meron pong 43. 43. 43 po. Okay. 43, pataas. Hanggang sa 57 na po. Mataas na talaga to. Noong Pebrero 2023, di hamak na mas mura ang local well milled rice sa presyong 37 hanggang 45 pesos kada kilo. Noong 2024, pumalo ito sa 50 hanggang 58 pesos kada kilo. Ngayong 2025, bahagya itong bumaba sa 40 hanggang 53 pesos per kilo. Hindi nagkakalayo ang presyo ng local sa imported. Pero sa tindahang ito, ang pinakamurang bigas ay imported. Tayo dito sa inyong binibentang imported, alin ho dito yung pinakamura? Ay, ito po. Yung broken po. Okay. Bakit humura to, Tay? Ay, mura din po namin nakuha. Tapos, isa pa, medyo broken po siya. Nitong Pebrero, nagdeklara na ang Department of Agriculture ng Food Security Emergency sa bigas. Layunin nitong mas mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Well, first and foremost, the key factor talaga that has led us to declare that emergency is that even if we have already, kumbaga naging maganda na or favorable yung circumstances, especially with the reduction of the tariff. And of course, yung pagbaba po ng prices worldwide ng rice, nakita natin na parang hindi po bumababa yung presyo ng bigas. Parang mga 5, wala nga 10 pesos na reduction yung nakita natin. Parang it's taking the market so long para mag-adjust po dun sa ina-expect po nating pagbaba. Sa krisis na ito sa bigas, hindi lang mga smuggler at hoarder ang kalaban ng mga magsasaka. Napakaluwang na po ng kanyang gamit. Makikita po natin na tuloy-tuloy po yung bugso ng tubig sa puro po mga kabukiran, mga palayan po. Konti lang ang inaangkat nating bigas noon kumpara sa ngayon. Sa datos ng Department of Agriculture, nasa 638,000 tons lang ang imported na bigas noong 2013. Lumubo ito sa 4.68 million metric tons noong nakaraang taon.
isa na ngayon ang Pilipinas sa top importers ng bigas. Kasi as of now, ang rice sufficiency natin, hindi niya kayang matugunan yung kasi ngayon, based from the records that we have for 2023 and 2024, ang production natin is nasa 19 point something million metric tons lang. That would be converted to around 12 to 13 million metric tons of milled rice. Ang projection po natin based from PSA na rin and government records, kailangan po natin mga 16 million metric tons. So kulang po tayo around mga 3.5 to 4 million metric tons para matugunan po yung pangangailangan po ng bansa natin. Dahil sa iba't ibang dahilan, bumababa ang kakayahan ng ating magsasaka na tugunan ang pangangailangan sa bigas ng bansa. Kalamidad ang isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit bumababa ang produksyon ng mga lokal na magsasaka at kung bakit kailangan mag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa. Dahil sa bagyong Pipito na tumama sa Nueva Ecija noong 2024, nasira ang dike na ito sa Aliaga. Ang resulta, binaha ang ektaryang palayan. Ito na nga naging resulta ng pagkasira ng dike na ito nang rumagasa ang baha dahil nga dito sa bagyong Pipito. At makikita naman natin talagang sirang-sira itong diking ito na nagresulta sa pagkabaha ng mahigit 100 ektaryang taniman ng palay. Sira pa rin ang dike hanggang ngayon. Ang bahaging ito ng palayan, lubog pa rin sa tubig. Nung mapigtas, bumaha, mapigtas yung dike, bumuga rito yung buhangin. Oo. Kaya tumaas rin. Hindi na obra sa kain. Pero ano ho ba itong naging epekto dito sa inyong mga palay? Hindi naman na lumakit. Hala na nga, buhangin nga. Hindi naman kasi maganda palay pag buhangin. So makikita natin, meron pa rin mga ilan-ilan na may mga tumubo pa rin palay. Pero marami, tatay, wala na. Wala na yan. Damo, tsaka paano aanihin niya? Isang butel na lang. Ngayon na rin sana aanihin ni Tatay Camilio ang 4 na ektarya niyang palayan. Sir, yung 4 na ektarya, merong sa taya nyo may makukuha pa rin po ba kayo? Sa ngayon siguro mga 6 na kaban, ganun. So ano pong plano nyo gawin po doon? Baka kung pampakain na lang sa baby o itik dahil hindi na maganda ko, mapipis. Hindi na raw talaga maipagbibili sa merkado ang mga nalubog na palay. Yung itsura ng palay doon talagang medyo pagang na. Ang ibig sabihin? Medyo pipis, matulyapis. Pwede pa rin bang kainin yan? Pwede rin po siguro pagka alang-ala dahil pagka nakiskis po yun, pagka isinaing, edi kanin din po yun. Nga lang po, ala tayong hahanapin na sarap nun dahil siyempre lasang balik yun, lasang tubig. So mahirap ang ibenta ng mataas sa presyo yun, sir? Opo, hindi po bibili ng mataas yun. Dahil pwede yun, bibili ng mga may alagang itik, may alagang mga bibi, pampakain nila. Hindi na pang tao? Hindi na po pang tao yun. Sa dami ng kinakaharap na suliranin ng ating mga magsasaka, may suporta naman daw ang gobyerno pero hindi pa rin sumasapat para matugunan ang mga problema. Pero ngayon we're seeing a promise with certain varieties that we are developing na pwede nating ibigay sa mga magsasaka para po mas tumaas po. At the same time, yung sa farm mechanization natin, irrigation natin, yan, binibigyan po natin talaga lahat ng support sa ating mga farmers para po talagang tumaas yung yield at para po mabawasan kung hindi man po matanggal yung ating dependence sa importation. Itong IRI sa PhilRice pati na UPLB ay nagtutulong-tulong para mag-research ng mga agricultural innovation para makatulong sa mga farmers natin. Pero ang problema,
yung ordinary farmers natin ay hindi pa ready. Saka kulang pa sila sa kapital. Sa ngayon, magtsatsaga muna ang mga magsasaka sa kung ano ang mabibigay sa kanila ng kanilang lupa. Ito ay higit pa sa usapin ng bigas. Tungkol ito sa ating kinabukasan. Hindi lang sa mga magsasaka nakasalalay ang seguridad sa pagkain, kundi pati na rin sa mga desisyon ng pamahalaan. At hanggat hindi napipigilan ang iligal na kalakaran ng ilang mapanamantala, mas lalong lulubog ang ating mga magsasaka. Mula sa Nueva Ecija, ako po si John Consulta at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.